Here's the tips on how to prepare and celebrate Thanksgiving Sunday. First, pray. Let us all ask for God's favor. Second, promote. Let's invite because it will be a joint celebration for adult and royalties. So don't forget to bring your family and friends with you. Third, participate by bringing your packed lunch. But don't forget to add more to share with others. Fourth, provide. Bring your Thanksgiving offering for the Lord. See you this coming November 5, 2023 for our Thanksgiving Sunday celebration. Lord, ibinigay mo ang iyong buhay para sa akin. Tunay na walang maipapantay sa iyo, Jesus. Come on, patuloy mong itaas ang iyong mga kamay. Ikaw ay umawit, Jesus. Yes, Lord God. Ako'y iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian. Niligtas sa kamatayan, hinakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan, sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Ako'y sa'yo, Panginoon. Ako'y sa'yo. Bago tayo umawit, this is our chance to tell to Jesus. Ang sabi sa kanta, ang buhay ko ay tanging sa'yo. Ang puso ko ay tanging sa'yo. The question is, talaga bang na kay Jesus ang ating buhay at ang ating mga puso? I'm giving you this opportunity to tell to Jesus today, to search your heart. Yes. Are we really in Christ? As we sing this song, nawang maging panalangin natin ay tunay na ang ating buhay, ang ating mga puso ay para lamang sa ating Panginoon. As we sing this song, pray to Jesus.
O Panginoon, nais ko yung buhay ko, yung puso ko sa iyo lamang. At kung may mga bagay man sa buhay ko, tao man sa buhay ko na humahadlang, Lord, I am giving you the authority to remove all the hindrances, Jesus. Nang sa ganito ikaw, Panginoon, ang tunay na maging master ng buhay ko. Now as we sing this song, pray to Jesus. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Say to Jesus, minsan pa, ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay sa pagtubos, sa buhay na lubos, sa krus na ang tunod ay kalayaan ko, sa pagtubos, sa buhay na lubos, sa krus na ang tunod ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Tutuloy po natin ang message natin na nilalayong bigyan ng focus na sa ikli ng buhay na to, paano ba ako mabubuhay? Message from the grave. Titingnan po natin muli ngayon ang Psalm 90. Na alam kong nabasa na natin ng ilang beses. Ganito po sinasabi niya, tingnan muna natin ang verse 10 at saka ilang pang verse, verse 12. The years of our life are 70. Or even by reason of strength, 80. Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone, and we fly away. The years of our life are 70. Mga kaibigan, napakahirap pong maghanap ng title sa ganitong message. So pinili ko na lang yung salitang, your days are numbered. Ngumiti ka, pero pwede mong sabihin sa sarili, sa katabi mo, bilang na ang araw natin, kapatid. So we ask the question, how do we make your days count? Yung Psalm 90 po is the oldest psalm. Kung makikita po nyo sa inyong mga Bibles, ang sinasabi po, Psalm 90 is a psalm of Moses, the man of God. Can you imagine, ang iniisip natin sila David, sila Asaph, and yet ito Moses, nang ibig sabihin, it dates back to Exodus. At ito po yung nag-iisang psalm na sinasabi nilang nasama sa hymnal, sa hymnbook ng Israel. Ito yung nag-iisang psalm na si Moses ang sumulat
Sabi, kailan kaya naisulat ni Moses ito? Sabi nila merong dalawang karanasan, dalawang eksena sa buhay ni Moses na marahil ang pinagkunan niya ng awit na to. Yung sa Numbers 13 to 14, nung pagkatapos niyang itusan yung 12 spies, he surveyed the land and then come back para tingnan natin kung paano natin maaangkin ang lupang pangako. Pagbalik ng majority report, sabi ng 10, naku mga higante, ang mga tao doon, patay tayo pag lumusob. The people believed the majority. Ang minority, ang sabi ni Caleb at saka ni Joshua, with the help of God, we can do this. Let's go. But they believed the majority report. They did not believe God. And because they insulted God, sabi ng Panginoon, yung edad sa inyo mula 20 hanggang itaas, hindi kayo makakapasok sa lupang pangako. At nagsimula ang kanilang tinatawag ng the wilderness wandering na 40 years. Ang sakit nun kay Moses. Sabi naman nila, marahil sinulat yan ni Moses dun sa bandang Numbers 20. Chapter 20 ng Numbers. Sapagkat mayroong dalawa o tatlong napakatindi at malungkot na pangyayari sa Numbers 20. Moses is now old. And two very important losses happened in that chapter. Number 1, namatay ang kapatid ni Moses na si Miriam. And number 2, ang kapatid ni Moses na si Aaron ay namatay din. Pagkatapos ng chapter 20. Dalawang kapatid na nakasama niya sa pagkikibaka, nakikisama niya sa paglalakbay ng almost 40 years, wala na sila. Namatay. Pero mayroong pangatlo na napakalungkot na mas mapait, palagay ko. Sinabi ng Diyos, gusto niyo ng tubig? Kausapin mo yung bato. Pero sa galit ni Moses, sa inis ni Moses, sa halip na kausapin ang bato, he struck at sinibat niya ang bato. Yes, lumabas ang tubig, pero ang sabi ng Diyos kay Moses, Moses, hindi mo ako pinarangalan sa harap ng bayan. Kaya sabi niya, kasama ka sa mga mamamatay, bago makapasok sa lupang pangako, nang ibig sabihin, ang pinangarap mo ng napakatagal na panahon, hindi ka papasok, hindi mo makikita ang land of promise. And it was very sad and very lonely. At sa Psalm 90, makikita natin, panahon ng pagkalugi, pagkatalo. Pero sa gitna ng krisis, ng kapaitan, ng kalungkutan, isinulat niya ang Psalm 90 at ang muna niyang tiningnan ay ang ngukol sa Diyos. You see, Psalm 90, the Psalm of Moses, is not about Moses. It is about the God of Moses. Ano bang mga katotohanan na pwede natin kunin dito in order to make our days count, para maging makabuluhan at may silbi ang buhay natin, para hindi masayang ang maikling buhay nito? What are the 5 truths na pwede natin tingnan sa Psalm ni Moses? Una po, isang prinsipyo, pagkatapos isang application. Number 1, Moses telling us, God is great, glorify Him. Ang Diyos ay dakila, dakilain mo siya. Okay. Ang sabi po sa verse 1 at saka sa susunod na verses, sabi sa verse 1 at susunod na verse, Lord, through all the generations you have been our home. Nung makita ni Moses na patay na ang kanyang mga kapatid, nagsimula ng malipol ang generation na yon na sumuway sa Diyos. At siya mismo hindi lang na papasok sa lupang pangako, but after a few years makakapasok na sila.
Moses, tinignan niya ang kanyang background. Ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, si Jochebed, si Amram. And then ang kanilang mga ninuno, pagkatapos papunta kay Abraham and Isaac and Jacob, and then maybe kila Shem at saka si Noah, at pagkatapos kila Adam. Lord, sabi niya gano'n, from generation to generation in the past, to this present generation, to the future generation, you have been our home. You have been our shelter. You have been our fortress. You have been our house. You have been our dwelling place. That even before the mountains were born, before you gave birth to the earth and the world, from beginning to the end, ikaw na ang Diyos eh. Dito pinapakita niya sa atin, grabe ang Diyos, napakadakila, napakamakapangyarihan, napakarunong. Tinuturing niya isang shelter, isang fortress, isang dwelling place. Sabi ng isang author, ang ibig sabihin ng salitang maon, home, ay tumutukoy kung gaano kadikit ang isang tao sa kanyang Diyos. Alam niyo sa mga bahay lalo sa United States, pag ikaw ay pinapasok, ika nga doon sa kanilang pinakasala, and then pinaupo ka doon, halimbawa salesman ka o dumalaw ka, hindi gano'ng kilala, very formal, diyan ka lang. Pero pag pinapasok ka na sa kanilang living room, pinapasok ka na sa kanilang kitchen, nang ibig sabihin, malapit ka sa kanila. Ang ibig sabihin, yung kanilang bahay, pwede mong maging hangout. Ang ibig sabihin doon sa bahay na yun, pwede kang mag-relax. Sa bahay na yun, pwede kang mag-rest. Sinasabi po ni Moses, God, trahedyang nangyayari. Pero alam ko na noon pa, kaninunuan namin, at sa darating na panahon, at sa lupang ipinangako mo sa amin, Panginoon, you are our hangout. You are our home. Ikaw ba pag lumalapit kay God, at home ka ba sa Kanya? May mga panahon ka ba na sinasabi mo, hangout muna ako kay Lord? Yun pong tinutukoy ni Moses, dakila ang kanyang Diyos. If God is your dwelling place now, you will be in His dwelling place later. If God is your home now, you will be in His home later. Gaano pa kalaki ang Diyos mo? Gaano ba siya kadakila? Nakikita mo ba ang Diyos mo ay dakila sa anumang problema natin at sa anumang challenges na meron tayo ngayon? You know, one of the prophets, pag binabasa mo sila, kita mo talaga na they have a great God, they have a big God. Si Jeremiah, kung tatanungin mo siya kung sino ang kanyang Diyos, sinabihan siya ni God na, okay, sabi niya, ipatatapon kayo sa Babylonia ng 70 years. Pero sabi niya ganon, Jeremiah, nangangako ako na babalik kayo rito. Sabi niya, at para patunayan mong naniniwala ka sa akin, bumili ka ng lupa. Sa lupang ito, naiiwanan mo. Kung ikaw si Jeremiah, si Lord naman, it does not make sense. Pasabi niya, masisira ang lupain ito, madudurog, mawawalang mga tao. Ngayon, gusto mo, bumili ako? Pero sagot ni Jeremiah, ang nakita niya yung kadakilahan ng Diyos, sabi niya gano'n, Lord God, you have made the heavens and the earth with your great power. Nothing is too difficult for you. At bumili siya. Natandaan ng kanyang pagtitiwala, the people of God will return to the land. Lord God, you have made the heavens and the earth. Therefore, you are great. You are greater than our leaders. You are greater than our problems. You are greater than sickness. You are greater than the challenges. You are greater than all the things that we're facing now. Do you have a God who is greater than anything else? Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Maybe like the God of Moses, si John Edmund Haggai,
Sa magitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos ay lumikha ng isang matagal ng ministry na talagang nag-bless sa maraming buhay. Alam niyo ang sinasabi niya pag ikaw ay mananalangin? And it shows how great is the God of John Edmund Haggai. Sabi niya ganon, attempt something so great for God. It is doomed to failure unless God be in it. Magtangka ka, mangarap ka ng malaking bagay para sa Diyos na siguradong mabibigo pag hindi ang Diyos ang sumama sa iyo. But even if it is so big, so great, ang attempt mo, ang project mo, ang dream mo, hindi siya mabibigo if God, the greater God, the big God is in it. The God of John Edmund Haggai is so big and so great. You know, sabihin man ni Moses o hindi, alam naman natin God is great, di ba? That God is good. Amen? How many of you believe that God is great and God is good? Whether Moses said it or not, whether I say it or not, whether you say it or not, He is a great God. And yet, when Moses declared it, when Moses proclaimed it, when Moses wrote it in poetry, he is making God appear so great and so big. Pag ikaw ay umawit sa Panginoon, pag ikaw ay pumalakpak sa Panginoon, pag ikaw ay napanatag sa Panginoon, parang pinapakita mo, aba talagang dakila ang aking Diyos. Dakila talaga ang aking Diyos. Sa Philippians 1:20, meron pong sinabi si Apostol Pablo. Sabi po niya sa Philippians 1:20, whether by life or by death, sabi niya, I would like to make sure that I magnify God in my body. Mabuhay man ako o mamatay, gusto kong matiyak ng Diyos ay nagiging dakila sa aking katawan. Ang ibig sabihin ng salitang magnify is to enlarge, to make big. Yun po ang ibig sabihin nun. Pero ang question is, how do you magnify someone who is already so great and so big? How do you make someone greater when he is already the greatest? Paano mo siya madadakila? Paano mo siya maluluwalhati? Alam mo namang siya ng pinakadakila nga. When I sing to Him, do I make Him greater? Well, I only confirm what I believe. So how do I make God look big? How do I magnify Him? How do I enlarge Him? Ganito po yung analogy niya. Sabi po ng mga scientist, yung ibang mga galaxies, yung ibang mga planets, masyado silang malaki. Merong planeta na mas malaki pa kaysa araw, more than 1 million in diameter. I cannot imagine that. More than 1 million miles in diameter. Okay? And yet you don't see it. You ignore it. You don't consider it important. But how do you see its bigness? Kuha ka ng isang scientist at saka na may magandang telescope. And then tutukan mo yung planetang yun napakalaki. And then when you look at it, pag grabe pala ang laki nito, and you say, wow, wow, wow. How do you make God larger in the eyes of people? Pagtutok mo sa Kanya. Pakinggan po niyo itong mabuti. Alam niyo, pag nasa krisis ka at may problema ka, alam ng iba na ikaw ay anak ng Diyos. Tinititigan ka ng iba. Kung anong sasabihin mo at kung anong ikikilos mo. Tingnan ko nga
Kung talagang dakila ang Diyos na ito, that His God is good and is great, let me look at Him now, that He is in crisis, that He is facing a severe challenge in His life. Now, how do I make Him appear so big and so great in the face, in the eyes of people na tumitingin sa akin sa gitna ng krisis? Sa pamagitan ng aking speech, ng aking pagsasalita, at ng aking pagkilos. Makikita nila na dakila ang aking Diyos, at kung makita nilang dakila pa rin ang aking Diyos sa aking pananalita at sa aking tawa sa gitna ng aking krisis, sila ilalapit sa Diyos. Pero pag nakita nila na hindi dakila ang Diyos sa aking pagsasalita at sa aking kilos, sila ilalayo sa Diyos. My speech and my actions in the midst of crisis either will draw people closer to God or will drive them away from the Lord. Magnify the Lord, glorify the Lord, because He is a great and awesome God that we have. God is great. Glorify Him. Yes, amen. He is greater than our crisis. He is greater than our fears. He's greater than our problems. He's greater than our challenges. Worship Him. Glorify Him. Exalt Him. Number 2. You are weak. Trust Him. Mahina tayo. So ipagkatiwala sa Kanya ang ating kahinaan. Ang sabi po sa verse 3, 4, 5, 6, 7, makikita po natin ang sabi po ng mga verses, you turn people back to dust. Underline po niyo yung salitang dust, alabok. Tapos yung salitang mortals, tao na may katapusan ng buhay. Then it continues, for you 1,000 years are as a passing day, as brief as a few night hours. Yung 1,000 taon, madali lang lumilipas sa iyon, Panginoon. Diyos ko, hindi nga tayo abot ng 1,000, no? Nagpapakita ng ating lubos na matinding kahinaan. And in verse 5, at ang sabi, you sweep people away like dreams that disappear. Para lang tayong pangarap na biglang nawawala. Then itinulad ang mga tao like grass that springs up in the morning. And then it continues, in the morning it blooms and flourishes, but by the evening it is dry and withered. And then in verse 8 it says, we spread out our sins before you, our secret sins. Nakita nyo? Alabok. Parang pangarap na madaling mawala. We are mortals. Natatapos ang buhay. Para tayong damo na nandyan ngayon pagkatapos mamayang gabi wala na. Then binanggit pa, mahina ka kasi makasalanan ka. In other words, we are weak physically. We are weak emotionally. Sino ba sa inyo naniniwala you're weak emotionally? Kasi kahit ikaw ay parang napakagaling, napakahusay, pero pag-ukol na sa pag-ibig, ang dali mong bumigay. Di ba? Ang daling manghina. Ang daling bumagsak. Lalong-lalo na sa kasalanan. We are weak. And reminder that our God is infinite, we are finite. That our God is unlimited, we're so limited. That our God is timeless, ageless, but we are limited by time, space, and age. Walang hanggan ang Diyos, may hangganan tayo. Walang limit ang Diyos, may limit ang buhay natin. Siguro kitang-kita po natin ang ating kahinaan sa isyu ng control. Sino po sa inyo na gusto niyong kontrolin ang mga pangyayari kung minsan sa inyong opisina, sa inyong buhay? Sino sa inyo ang may esposo o esposa na gusto niyang siya may control ng lahat?
Have you ever been with people who are control freak? Mahirap yon. I'm not saying, nakuhan, pero you know, when you try to control things, then you discover at the end of the day, hindi mo na control. Because ultimately, ang pwede lang mag-control ng lahat ng pangyayari ay ang walang iba kundi ang ating Diyos. Tapos tayo nagwi-wither, natutuyo. In verse 6, sabi niya, we wither. In the morning it blooms and flourishes. By evening it is dry and withered. The sun scorches it. Palagi ko sasangayin kayo sa akin. The older you get, the more you wither. Samantalang tumatanda ka, mas nangihina ka at natutuyo. Tama ba yon? Hello, ngiti naman kayo. Totoo po yun. Ang point po niya, just as the grass withers, you wither. And the older you get, the more you wither. Samantalang tumatanda, tatagalogin ko, pahina ng pahina. Ha? Kulubot sa mukha, sakit sa likod, sakit sa tuhod, malabong paningin kahit makapalang salamin, ang daming account sa Facebook, pero bakit pa bago-bago? Kasi nakalimutan niya ang kanyang password. Kaya laging nagpapagawa sa apo o kaya sa anak. You know, I think I can agree with this one that I read from a preacher. Time is a great healer, but a very poor beautician. Can you smile at that? Sa pagitan ng daraang panahon, yung mga pait na naranasan mo at sugat na tinamo ng iyong damdamin ay gumagaling at nakakalimutan. Pero bagamat gumagaling ang mga damdamin na yan, mga sugat na yan, hindi po mapagaling ang mukha na kinukulubot. Yung iba nagpapa-stretch ng mukha pero hindi maisamang leeg. Kaya parang ang kinis-kinis ng mukha pero ang leeg puro kulubot, di ba? So tama po ito eh. Yes, time is a great healer, naku, but a very poor beautician. May panahon na talagang hindi mo na mapapaganda yan, di ba? So, if there is little you can do to control life, why don't you trust God with it? Because we are so weak. Why don't you entrust your weakness into the hand of a strong God? God is great, glorify Him. We are weak, trust in Him. And number 3, life is short. Ilang beses nyo nang narinig ito nitong nakaraang buwan. Life is short, live for Him. Maikli ang buhay, dapat sa Kanya mo ialay. Ulitin po natin yung verse na binasa natin at the beginning. The years of our life are 70. Or even by reason of strength. Pag malakas ka, ano ba yung reason of strength? Palagay ko, genetics. Malalakas ang mga ninuno mo, matakot, kaya ikaw, mahaba din ang buhay mo. Tama ba yan, Joy? Yes, genetics has something to do with it. At kung minsan naman economics. Lahat ng gusto niyang bilhin, pampalakas, and everything nandun. So, lumalakas. Kung minsan naman exercise. Kung minsan discipline. Pag bawal kainin, hindi kinakain. Kahit puro matabang, basta gulay and everything, laging kinakain. By reason of strength, umaabot ng 80 and 80 plus. Pero sabi niya,
pero punong-puno pa rin ng pagod at pag-iyak. And they are soon gone. And we fly away. Hindi ko sukat akalain. Napagtingin ko sa kanya, 45 na pala siya. Pagtingin ko sa isang dalaga natin dito, ay 35 na pala siya. Ang daling lumipas ng panahon. Nang ibig sabihin, tinutukoy ng psalmist ni Moses, the average lifespan is 70. But I'm praying that you will live beyond 70. Maybe yung isang nakakadagdag ng buhay, peace of mind. Pag hindi ka stressed out masyado. Di ba? Kung gusto mong umikli ang buhay, punuin mo ang buhay mo ng stress at saka ng worry. Hindi mararagdagan yan, mababawasan yan. Sinasuggest po ni Moses sa kanyang sinabi that instead of looking at your life for years, sabi, number our days, tingnan mo ang buhay mo sa pamagitan ng araw. How many days are left? Two years ago, binanggit ko sa inyo ito. Yung ibang tao, biniling nila ang kanilang buhay sa pamagitan ng Sundays. Tatandaan niyo yan? That if you are 25 years old, meron ka na lang 2,340 Sundays left. If you are 30 years old, you have only 2,080 Sundays left. If you're 35 years old, you have 1,820 Sundays left. If you are 40 years old, you have only 1,560. If you are 45, 1,300 Sundays na lang natitira. Tapos gusto mo pang gamitin sa outing, ano ka? Hindi kasama sa message yun. If you are 50 years old, you have 1,040 Sundays left. If you are 55, you have 780 Sundays left. I mean, assuming hanggang 70 ang buhay. If you are 60 years old, you have only 520 Sundays left. And if you are 65, 260 Sundays na lang natitira mo, kapatid. If you're 67, pakonti ng konti, no? Hindi na by 5 ang bilang. 156 Sundays. And if you're 69 years old, you have only 52 Sundays left. Kung matatapos ang buhay at age 70. If you are 70 years old, bilang ng araw natin. Sabi nila, pagbibilangin mo ang buhay mo sa pamagitan ng araw at saka oras. Somebody suggested this. Sabi, if you're 30 years old, 35 years old today, and let's say you're going to live another 36 years old. Aba, baka 71. So you have in reality, ito pong conclusion niya, you have in reality 500 days left to live. Sabi niyo, paano yun, Pastor? Kasi kanyang conclusion, you remove, okay? Remove all the time you'll spend sleeping. Kasi wala ka namang magagawa nun eh. 8 hours. Yung iba sa inyo talagang mahilig sa inyong higaan, umaabot kayo ng 9 hours, di ba? Working at the job, siyempre. Huwag mo nang idagdag yun kasi wala ka ng choice, talaga magtatrabaho ka doon. Or going to the doctor, or going to the dentist, at kung Pilipino ka pa, going to the traffic, and all the miscellaneous time wasters, you have only 500 days left with those 36 years na iniisip mong meron ka pa. In other words, 500 days, pag samasamahin mo yung oras na pwede mo piliin, pwede kang mag-decide kung anong gagawin mo.
Pero ito po si tiyak ko. You have the ability to decide how you're going to spend your days. Ang sabi po sa verse 12 sa NLT, teach us to make the most of our time so that we may grow in wisdom. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maging makabuluhan ang aking bawat oras sa aking panahon upang ako'y lumago sa karunungan. May kasabihan po tayo, time flies. If time flies, it's up to you to be the good pilot or navigator. Kung lumilipad ang oras, dapat maging mahusay kang navigator or piloto ng mga oras mo. Sa mga kabataan, maliliit pa, pag gusto talagang masama ka agad sa isang event, how old are you? I am 5 years old and 9 months. gusto niya makita na talagang lampas na siya, malapit na siyang 6, di ba? Pero pag matanda ka na, how old are you? I am 59. Actually, 2 araw na lang, magsi-60 na, pero ang bilang pa rin niya, 59. I don't think we can cheat life by doing those things. Pero ito pong totoo, my friends. Counting time is not as important as making time count. Yung pagbibilang mo ng oras, hindi kasing halaga nung ginagawa mong makabuluhan ang bawat oras ng iyong buhay. Make your time count, make your days count, make your life count. How do I do that? Letter A, acknowledge that there are no guarantees how long you're gonna live. Kilalanin mo na walang garantiya kung gaano ka katagal ang buhay. Di ba? Tanggap na natin yon, di ba? Natanggap mo na ba na walang garantiya kung gaano kakatagal ang buhay mo? Bagamat alam ng Panginoon yon, hindi natin alam yon. Basta tiyak lang natin ang sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed for man, for people to die once. Tinakda na tayo minsang mamatay. Buhay mo yan, ikaw ang pumili. Yes, my friends, sa buhay ganito, while you and I can write the story of our lives, we know that God has the editing rights over our script. Samantalang tayo, pwede nating isulat ang istorya ng ating buhay, dapat kilalanin natin ng Diyos may karapatang i-edit, baguhin ang ating script. Amen? Yes, I believe that with all my heart. So letter A, acknowledge that we are weak, no guarantees in this life. Letter B, breathe. Dapat sa buhay mo mayroong mga breathing space. Okay? Dapat minsan-minsan, bago mo naman ang ruta mo, paminsan-minsan naman, pero huwag gabi-gabi at sa loob ng 365 days. Nagbibing watching ka. Baguhin mo naman. Take life one day at a time. Learn to relax. Go to the beach on your birthday. Diba? Paminsan-minsan naman, hindi pwedeng matamis na milk tea. Sabihin mo naman, pwede bang 25% sugar only? Kahit hindi mo malunok, pilitin mo. Yun lang ang bagay sa amin eh. And you learn to wait before taking a dive or diving into something and other responses. And letter C, una yung acknowledge, letter B, breathe, and then letter C, commit every day to the Lord. Every day. Sabihin mo kay Lord, Lord, I want your control. Lord, there are so many things I cannot do and I do not know, but I put my trust in you. I rest myself in you. At siguro magiging sharp ang focus na to pag iniisip mo. Ang sabi, someone suggested na lagi mong iisipin, perhaps this is the very last day I am going to live.
Huwag tayong tumulad dun sa lalaki na pinag-aralan natin nung unang message natin sa series na to. Sabi niya gano'n, magtatanim ako, maggigibayin ko ang mga dating kamalig. Sabi niya gano'n. At tapos sabi niya gano'n, sasabihin ko sa akin sarili, marami ka ng pera nakaimbak sa maraming taon. Relax, sabi niya gano'n. You relax, you eat, you drink, be merry. And then God said, you fool, tonight, your life shall be required of you. What if it's going to be the last day of our life? Remember, ang madalas nating sabihin, only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Number four, you can be happy. Draw from Him. Pwede kang maging masaya. Humugot ka sa Kanya. Sabi po sa verse 14, satisfy us each morning with your unfailing love, so we may sing for joy to the end of our lives. Give us gladness in proportion to our former misery. Replace the evil years with good. Napansin po niyo yung kanyang request, yung kanyang kahilingan? Satisfy us. We want to sing for joy. Give us gladness. Kung gaano katagal ang aming kapaitan at pagdadalamhati, Lord, pantayan mo yon ng kagalakan at kasiyahan. Replace those evil years with good. Si Moses po'y nananalangin. Nabigyan siya ni Lord ng kagalakan na upang tumbasin at matapagtakpan ng lahat ng kapaitang kanilang dinanas sa wilderness. And how do we do that? Sa gitna ng kamatayan ng mga kapatid ni Moses, sa gitna ng kanyang pagdadalamhati na hindi siya makakapasok sa lupang pangako, how can he be happy? Saan siya uhugot ng kagalakan? There is only one way, my friends. Humugot ka ng kagalakan at kapayapaan mula sa Panginoon. Draw from Him. Depend on Him. By depending on Him, by asking Him for it, by drawing from Him, Lord, help me to rejoice. Siguro mas matindi kung iisipin natin ang sinabi, ang utos ni Apostol Pablo sa Philippians 4:4. If you remember Philippians 4:4. Anong sabi sa Philippians 4:4? Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. And it's a command. It's in the imperative. Then inulit pa. Magalak lagi sa Panginoon. Palagi pa. Ulitin ko magalak lagi. Sabi nyo, Pastor, siguro napakaganda ng kalagayan ni Paul. No, he did not write it while he was in a Roman Hilton or Shangri-La. He wrote it while he was in prison. And he said, from his prison cell, I command you rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. How can this be? Because he was saying in the Lord. And secondly, remember, joy is a matter of choice. Sa gitna ng problema mo, sa gitna ng nangyayari sa iyong buhay, you have the choice on how to respond to it. You cannot control, you have no choice about what people will do to you, what's happening around you, but you have the choice on how you're going to respond to it. In that sense, Paul is saying, choose to rejoice in the Lord always. Depend on Him. Gusto ko po yung kwento, yung illustration ukol kay Michelangelo. Siyang nag-paint po sa maraming murals dun sa Sistine Chapel.
Pero yung ibang pinapaint po niya ay nasa wall, yung iba ay nasa kisame. Like yung painting niya ng Last Judgment. So lagi siyang sumasakay sa scaffolding at nakahiga while he was painting. And sometimes he did it for days and weeks. At alam niyo, minsan pagbaba niya, dahil lagi siya nakatingin, hindi niya maibaba ang kanyang ulo. Parang twisted ang kanyang liig. Kasi nasanay na siyang nakatingala. He could not look down. Sanayan mong buhay mong tumingala sa Panginoon. At sabihin mong huhugot ka sa Kanya ng lakas at ng kagalakan. Huwag kang matulad sa isang lalaki na isang araw samantalang naglalakad siya, kakita siya ng 100 piso, dinampot niya. Alam niyo, naging ugali niya at naging resolusyon niya araw-araw. Mula ngayon, lagi na siyang titingin sa ibaba para makakita ng 100 piso. Ang gandang bandang huli, saka titingin niya, hindi na niya ma-stretch. Papuntang itaas ang kanyang liig. Hindi na niya ma-enjoy ang kagandahan ng sky at saka ng mga bituin. Learn to look up and draw resources and strength from the Lord. And then you choose to rejoice by depending on Him. Number 5. And this is our last. Palakpakan po natin sa Panginoon. You survive. At least natitiyak ko, yung mga nandito sa hall, hindi nyo kami iniwan. Sana ganun din kayong mga nasa online. God is great, glorify Him. We are weak, let us trust Him. Life is short, live for Him. You can be happy, draw from Him. And number 5, life has purpose, work for Him. Life has purpose, work for Him. May nilalayon, may tinutumbok ang buhay. Magpasya ka ngayon na sa Kanya ka maglilingkod. Look at verse 16. 16 ba? Yes. Let us, your servants, see you work. Lord, kaming mga lingkod mo, gusto naming makita ang gawa mo. Your work. Again, let our children see your glory. And then it continues, and may the Lord our God show us His approval and make our efforts. Kanina, your work, ngayon, our work. Make our effort successful. Yes, make our effort, our work successful. Your work, our work. Work again. The work of our hands. How can we make this successful? There is a secret to make sure your life is not a waste. Mayroon pong sikreto para ang buhay mo hindi masayang. Ang ikli nga ng buhay ko, minsan sasayangin mo pa. Sabihin mo sa katabi, ano ka ba? Ang ikli na ng buhay, gusto mo pang sayangin? Life is so short and you want it to be wasted? There is a secret to make your life is not a waste. Make sure your work and His work are the same work. Tiyakin mo ng ginagawa mo, ang gawain mo at ang gawain niya ay pareho. Or to put it another way, God will bless the work of your hands when the work of your hands is His work. Pagpapalain ni Lord ang gawain ng iyong mga kamay, pag ang ginagawa ng iyong mga kamay ay ang gawain ng ating Panginoon. Amen? That's a sure way for your life not to be wasted. Kaibigan, hindi ko alam kung anong trabaho mo as a career. Maybe you are a skilled worker, skilled laborer. Maybe you are an excellent carpenter, a cabinet maker. Maybe you are a teacher, you are an architect, you are an engineer, you are a doctor, you are a nurse.
or maybe you are still a student, or maybe you are retired. I do not know what your occupation is. But make sure that you are doing the work of God and that you are using your occupation to serve the cause of the living God. Few years ago, I told you that famous quotation ang sabi nila, galing ito sa isang sikat na author sa literature. There are two important days, significant days in your life. The day you were born and the day you discovered why. Siyempre mahalaga yung araw ng kapanganakan, pero mas mahalaga din, kailangan alam mo ba't ka pinanganak sa mundong ito. You must know that you are alive because God wants you alive. You must know that you are alive in this generation because God wants to use you in this generation. You must know that God has called you to serve Him during this time of challenges and difficulties. Meron po isang warning na nabasa ko mula sa isang kwento. For many years daw po sa isang town, ng pangalan ng town ay parang Segovia sa Italy. Meron daw isang aqueduct, daluyan, malalaking tubo na daluyan ng tubig mula sa bundok. So for 1,800 years, yung daluyan ng tubig na yon ay nagdodraw ng water mula sa bundok na malinis at napakalamig that had served 50 or 60 generations in that town, in that city. And then dumating po ang mga bagong technocrat, mga bagong engineers, at mayaman na po, siyempre, ang city. Sabi nila, ang luma na ng ating mga tubo na yan, ang tagal na. Palitan natin at gawin na lang nating museum yun na pinapansin, na tina-admire ng tao. So gumawa po sila ng mga bago at moderno mga tubo na kung saan dadaloy ang tubig na malamig at malinis mula sa bundok na yon. At ganun nga po nangyari, pero after a while, nagsimulang kalawangin yung dating mga tubo. Nagsimulang mag-crack, mabutas. Nagsimulang masira. Dahil hindi ginagamit. What years of service could not destroy, idleness disintegrated it. What you don't use, you will lose. Let me put it this way. When you are not using your gift and talent, you will surely rust and disintegrate. God has gifted you. You have so much talent and resources. This will crumble and collapse, break or disintegrate. Sa Tagalog, how did I put it? Ang bagay na di ginagamit ay kinakalawang, kaya tiyak na masasayang lang. Agree? Yeah. When you don't work, when you don't use your talents, you will be wasting your talents and your life. Nung isang pastor natin ay papunta na ng United States, on that Sunday service, sinabihan ko siya, kasi susunod siya doon sa kanyang asawa. Ang sabi ko sa kanya, serve God wherever you go. Fulfill your calling. Use your gifts. Sabi ko, why? Then I quoted Romans 11:29. For God's gifts and His call can never be withdrawn. Hindi binabawi, hindi nire-revoke ng Diyos ang kanyang gifts at saka ang kanyang calling sa iyo.
So wherever you are, use that gift, fulfill that calling that God has given you. Mga kaibigan, we are unique creatures. Pwede po tayong tumayo saglit. Ang worship team pwede na pong umakyat dito. Grabe tayong mga tao eh. Combination tayo ng kadakilaan at kahinaan. We are unique creatures. Human beings are so strange. Mixture between dust and divinity. We all die, but we will live forever. Tayo combination ng alabok at saka ng wangis ng Diyos. Tayo combination ng mga taong mortal and at the same time binigyan tayo ni Lord ng immortality. If you are a follower of Jesus, I want you to be able to say with the Apostle Paul in Philippians 1:21, "For me to live is Christ, and to die is gain." Sagana ng akin, ang mabuhay para kay Kristo, ang mamatay ay isang pakinabang. Sa isang sementeryo po, message from the grave, remember? Ganitong nakasulat sa kanyang lapida. Died, age 25. Buried, age 66. Sabi niyo, Pastor, how is that? Ang ibig sabihin at the age of 25, hindi na niya ginamit ang kanyang buhay para sa tama at sa Panginoon. So actually, 25 pa lang siya, patay na siya sa tunay na buhay. Bagat namatay siya physically at age 66 at doon lang siya nalibing, but actually nawala na ng silbi ang buhay niya nung 25 pa lang siya. Don't ever allow such thing to happen to you, my brothers, my sisters. Today, I challenge you. Number one, be sure. Kung bago ka rito, be sure you have eternal life with God. Jesus has come to give you eternal life. And secondly, be sure you are actively and passionately living and working daily for God. The Lord did not say pag mayroong problema, pag mayroong virus, okay lang na hindi mo ako paglingkuran. No. It is your choice to decide na itong buhay na ito ay aalay, ibibigay mo lamang para sa Kanya at paglilingkuran mo. Decide to make sure that your time will count for eternity so that in eternity, you will have a great time. Will the people of God say today, yes, maikli ang buhay pero gagamitin ko ang buhay na to nang may kabuluhan para sa pangwalang hanggan. Here's the tips on how to prepare and celebrate Thanksgiving Sunday. First, pray. Let us all ask for God's favor. Second, promote. Let's invite because it will be a joint celebration for adult and royalties. So don't forget to bring your family and friends with you. Third, participate by bringing your packed lunch. But don't forget to add more to share with others. Fourth, provide. Bring your Thanksgiving offering for the Lord. See you this coming November 5, 2023 for our Thanksgiving Sunday celebration.